Bago natin simulan ang lahat, konting silip muna kung sino ba kami bago kami napunta dito sa Canada. It's a bit to join, but it's not mandatory. Madami na ding tao ang mga nagbabahagi ng mga buhay nila dito sa Canada. Kanya-kanya lang pinanggalingan, kanya-kanyang baong kwento, kanya-kanyang baong pangarap. Pangalawang taon naming mag-asawa bago kami lumipad papunta dito sa Canada. Mahal namin ang Pilipinas. Dito kami lumaki, dito kami unang nangarap, at dito rin ang pamilya at mga trabaho namin. Pero sa tuwing may naririnig kaming balita tungkol sa korupsyon, costs taxpayers billions of dollars. It's the Philippines' worst corruption scandal in years. The Commission on Audit revealing spent 375 million pesos in secret funds last year. at hindi maayos na pamamalakad ng gobyerno. Apat na raang proyekto kontrabaha sa buong bansa ang kumpirmadong guni-guni lang o ghost project. Mas lalong tumitindi ang pagnanais naming maranasan ang isang buhay sa labas ng bansa. Isang buhay kung saan ramdam mo na ang sipag at tiyaga mo ay may kapalit. We also have our school food program where we feed about 2,000 students every week. They can come to us and access any of our programs. Canada, bilang isa sa mga first world country, nagsilbing pangarap na bansa sa aming mag-asawa na sana'y aming matirahan. Hindi dahil ayaw na namin sa Pilipinas, kundi dahil gusto naming maranasan ang sistemang gumagana. Isang bansang may malinaw na direksyon at isang lugar kung saan may makikita kang resulta sa iyong paghihirap. Pero gaya nga ng sabi nila, kung hindi ka pa ulit nagkakamali, ibig sabihin, wala kang ginagawang bago sa buhay mo. Gaya din ng iba, hindi naging madali ang paglipat namin dito sa Canada. Sa 6 na buwan na pagtira namin dito, masasabi ko na talagang bagamat hilaw pa, madami na din kaming natutunan. Pinaka-importante sa lahat, trabaho. Hindi ganon kadali ang labanan dito sa Canada. Isa ito sa hindi ko agad nakita o naisip bago kami dito makarating. Sa Pilipinas, ang propesyon namin ay napakadaming oportunidad na pagpipilian. Dito, ang madami ay ang kakompetensya. Mas mahigpit, mas mahirap, at mas magagaling ang kasabay mo dito. Nagaya mo, sila din ay nangangarap na makapagtrabaho na ayon sa kung ano ang mga tinapos nila. Hindi gaya sa Pilipinas, na kapwa mo lang Pinoy ang kalaban. Dito,
Iba't ibang lahi at kalibre ang makakasabay mo. Sa minsan limitadong oportunidad. Kaya lahat dito, palakasan ng dasal, strategy at kilos. Kung minsan pa nga connection. Oo, isa lang yan sa malaking pinagkaiba ng Canada sa Pilipinas. Bukod sa titignan ang iyong edukasyon at job experience, sa ilang lugar, priority rito kung dito ka nakapagtapos, mga internal hiring at referrals. Ibig sabihin, bago makatagos ang application mo, ay uunahin muna nilang isala ang mga tao sa loob ng kumpanya na gustong mag-apply sa posisyon. Kapag walang qualified, dun lang sila sisilip sa mga nag-apply sa public. Hindi lang skills at experience ang labanan dito. Higit sa lahat, pagtitiwala sa Diyos, panalangin, at syempre, higitan mo ang effort na binibigay ng mga taong magiging kakompetensya mo sa posisyon. Madami na din kaming nakilalang Pilipino dito sa Canada. Kung hindi lahat, ay karamihan hindi nagagamit ang pinag-aralan o tinapos sa Pilipinas sa kung ano ang hanap buhay nila dito. Yung iba, kailangan pa mag-invest ulit ng oras at pera para sa edukasyon. Isa ito sa mga bagay na dapat mong tanggapin kapag namuhay ka na dito. Mataas ang respeto ng mga tao sa isa't isa at bihirang husgahan ka batay sa iyong hanap buhay. Maraming bagay ang tila simula ay imposible. Pero kung lalaanan mo ng tamang effort at syempre panalangin, magugulat ka na lang isang araw. Bagamat may mga nagugulat at humahanga na sa loob lamang ng 6 na buwan ay nakabalik ako sa aking field kahit na walang koneksyon. Hindi ko kailanman ito ipinagmalaki o pinanghawakan. Ang lahat ng ito ay buong puso naming binabalik sa Panginoon. Sa loob lamang ng 6 na buwan na paninirahan namin dito sa Canada, ibinalik niya tayong muli sa software industry. Wala kami sa kinalalagyan namin ngayon kung hindi dahil sa gabay, lakas ng loob at pagtitiis na kanyang ipinagkaloob habang nilalampasan ko ang mga buwang pagtatrabaho sa mga bagay na hindi ko nakasanayan.